beloved Boss Mike Cervera. Promise, kasi alam mo, Oh, kita nyo, isang patotoo. Oo, ate, alam mo, kasi yung mukha mo hindi bagay sa kampo ni Duterte, ano? Pakinggan ninyo, mga kababayan, ha? Pakinggan ninyo yung patotoo ng isang dating DDS na naging tanga, naging mangmang. Oo, ha? Sa kakasuporta, kanino? Sa mga Duterte. Ito, ate, sige na, magpatotoo ka na. Ito, testimony ha, may resibo. Pasok! na makapaniwala. Promise, kasi alam mo, grabe suporta ko kay Duterte dati. Nakikipag-away pa ako. Kasi sinasabihan nga siyang kriminal, mamamatay tao, ganyan, walang sa Diyos, nagmumura. Nilalaban ko. Kasi panatiko niya ako. Mm. Pero nakakalungkot lang na lahat pala ng yun na pinakita niya is front lang. Grabe mo. At isa pa, ba't ako naging BBM na yun? Saludo ako kay BBM. Oh. Parang nasabi ko sa sarili ko, nagsisi ako na-hate ko dati yung Marcos. Alam mo, Kita nyo mga kababayan, ano? Yan po ay isang seryosong testimonya na galing sa DDS dati, mga kababayan. Oh. Nakita nyo na. Oh, balikan ko lang mga kababayan ha, itong testimonya niya. Himay-himayin natin mga kababayan ha. Oh, pakinggan niyo mga DDS. Pwede na kayong magbago. Yung inyong kasama nauna na oh. O baka naman sumunod na kayo. O para maging masaya na ang bansa natin at meron ng matatawag na pagkakasundo-sundo. Kayo lang naman ang magugulo rito eh. Kami, hindi. Bakit? Naniniwala kami sa gobyerno na hinalal ng mayoryang Pilipino na dapat yun naman yung ating mandato na suportahan at sumunod dito. Pero kayo, mga swail kayo. Buti na lang to, nagbago. Kaya ano pa hinihintay nyo? Oo, magsisunuran na kayo dito sa dati nyong kasama. O, eto na. Pakinggan ninyo mga kababayan. na makapaniwala. Promise, kasi alam mo, grabe suporta ko kay Duterte dati. Nakikipag-away pa ako. Kasi sinasabihan nga siyang kriminal, mamamatay tao, ganyan, walang takot sa Diyos, nagmumura. Nilalaban ko. Kasi panatiko niya ako. Kita nyo, ganyan na ganyan kayo, di ba? O, ilalaban daw niya kasi galit na galit siya. Pag tinatawag na magnanakaw, mamamatay tao, itong si Duterte. Ano nangyari ate? Pero nakakalungkot lang Na? na lahat pala ng yun Ay? pinakita niya is front lang. Front lang! Totoo yan, ate! Front lang yung pinapakita ni Digong. Lahat yan. Ay pagpapaimbabaw. Lahat yan ay pakitang tao. Tama ka dyan, ate. O, ano na? Mga DDS, ano na? Tuloy. Grabe mo. At isa pa, ba't ako naging BBM na ngayon? Oh. Saludo ako kay BBM. Nako! At isa pa. Bakit naging BBM na daw siya? Saludo daw siya kay BBM, mga kababayan. Bakit ate? Ipaliwanag mo naman para marinig ng iyong dating kasamahan. Ano yon? Parang nasabi ko sa sarili ko, nagsisi ako na-hate ko dati yung Marcos. Alam mo, Kita nyo, nagsisi na mga kababayan. Dahil dati, na-hate niya ang mga Marcos. Grabe, no? Mga kababayan. Ever Bautista, Boss Mike, kagisan na ng t-shirt yan. Yun na nga. Kagisan na, no? Ano? Ayan, mga kababayan, ha? Nagsisi na ho. pag nakikita ko nga yung mga videos ni Apo Lakay, ni BBM, naiiyak ako. Hala ka! Naiiyak na, oh. Kita nyo, seryosong-seryoso habang nagsasalita si ate, ha? Kita nyo, no, mga kababayan? Ibang klase. Ayan. Naiiyak daw ho siya. Kapag nakikita niya na yung mga video ni Apo Lakay at ni Pangulong Bongbong. Wala na bang DDS dyan? Alam nyo, tingin ko, talagang ubus na sila halos. Malamang ko konting-konti na lang eh. Kasi dati mga kababayan, nandito sila nakikipagbardagulan eh.
Di po ba? Ngayon ho, mga kababayan, para bang biglang parang nawalang bula eh. Hindi kaya mga kababayan, nandiyan pa rin sila, pero mga kababayan, sila na sumusuporta. Nahihiya lang sila na ipakita, ibulgar, magpakilala na sila ay nagbago na ng paniniwala. Eto, tignan nyo, dapat ganito. Sana mga DDS maging halimbawa ito sa inyo nang sa ganun naman marinig ng taong bayan kung ano yung totoo. Pwede naman magbago, di ba? Pwedeng magbago tulad ni ate, bakit kung nagagawa ni ate to, bakit hindi nyo gawin? Nako, mga kababayan, kapag ganyan ang inyong ginawa, mga DDS, nako, pupurihin namin kayo. Eto na, tuloy mo ate. Bakit? Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin at ikaw ay nagbago na ng pananaw? Nasasabi ko sa sarili ko na sorry kasi hinusgahan ko kayo. Naku. Kasi simula pa, di ba, sa school, sa libro, parang pinapalabas masama yung martial law, ganito yung martial law. Parang tinatanim sa isip at puso ng bawat tao na Pilipino na masama ang mga Marcos gawa ng martial law. Yan! Yan ang totoo, ate! Buti na lang talaga, Kaya alam nyo, mga kababayan, malaking bagay po na tayo ay nagsasalita. Kayo po, tayo, lahat tayo magsalita kung ano ba talaga yung ating opinyon, pananaw at totoo. Sa pamamagitan ng social media, dito natin ilahad-lahat ng ating nararamdaman at mga paniniwala. Sapagkat mga kababayan, kung ang pakikinggan lang ng karamihan ay itong mga mapanlinlang, mahilig gumawa ng fake news at laging pabiktim kapag ka nasusukol na, tulad ni Sarah, mga kababayan, malilin lang ang karamihan. Kaya mga kababayan, lagi ko itong sinasabi at pinapakiusap gamitin natin ang social media, i-post natin yung ating nararamdaman nang sa ganon malaman nila na hindi tayo konti, kundi tayo yung mayorya na naniniwala at sumusuporta kay Pangulong Bongbong. Diba, mga kababayan? Tuloy, ate, tuloy. Pero grabe, ang galing pala nila mamuno ng bansa. Kita mo, magaling talaga mga Marcos mamuno. Nakita mo ba yun, ate? 55 na lang ang dolyar. Kita mo? Kung naging 1:1 yan, yung piso natin, piso na lang din. Ng alin? Ng Amerika. Yung dolyar nila, ang value, piso na lang. Di nag-uwian na lahat yung mga OFW. At dito na lang tayo magkakasama. Hindi na sana naghiwalay o magkakawatak-watak ang pamilya. Diba? Nagsasakripisyo ang marami nating mga kababayang OFW para maitaguyod ang pamilya rito. Pero ang Pangulo, ginagawan ng kaparaanan kahit papano. Dahan-dahan, maabot ang tagumpay at kasaganahan ng bansang Pilipinas. Diba? Yan. Diba? Hindi nila maintindihan. Eto na, mga kababayan. Sadya lang silang sinisiraan. Pero sana tayo din, nagising na tayo lahat sa katotohanan. Na? Matuto tayong rumispeto kung sinong nakaupo. Yan na nga yung lagi ko sinasabi, ate Hindi ginagawa ng mga dati mong kasama Matuto tayong rumispeto, sa nakaupo, sa namumuno, sa ating presidente na siya ang nagmamaneho ng bansa. O kita nyo? Mga kababayan, tignan mo mga basher, Boss Mike, walang good argument kundi personal attack lang. Ayun na nga, tatawagin tayo, bangag. Oo, biruin ninyo. Tatawagin yung tayo na bangag pag nakita nyo itsura ng lilimahid. Tignan nyo mga kababayan ito. Kita nyo? Siya na nagpapatotoo. Dati ho ito na nasa kabila. Ngayon ho ay natauhan at eto na, nagbalik loob na sa gobyerno. Di ba? Tuloy. Respetuhin natin. Sana wag natin kalimutan. Mga DDS, lalo na kayo, grabe kayo magmura. Kahit sa akin ngayon, sa comment ko dyan, grabe. Naka-filtered lang. Pero sobrang daming harsh comments. Pero sana mga DDS, huwag niyong kalimutan, maging mabait.
Huwag niyo kalimutan na tinuro sa inyo ng magandang asal. Oh. Huwag kayong pumayag na lamunin kayo ng galit. Huwag kayong pumayag na lamunin daw kayo ng galit. Eka ni ate, kita nyo? Oh, porke ba natauhan yung tao, kukontray nyo na dahil hindi na papanig sa inyo, hindi na aayon sa inyo yung paniniwala ni ate. Yan mga kababayan, alam nyo, marami hong ganito. Yung bang natatauhan na po dahil po sa kakapanood at pagpapaliwanag ng nakakarami patungkol sa totoo na nangyayari. Kung ano talaga ang pagkatao, kung ano talaga trabaho, kung ano talaga ang ginagawa ni Pangulo. Di po ba? Ayan, mga kababayan, maitatago pa ba? Hindi na. Bakit po, mga kababayan? Sapagkat si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakakagawa ng lahat ng ito, tulad ng pagbaba ng dolyar, pagbaba ng mga bilihin, at pagbaba ng bigas, na hindi nagawa ni Digong kahit nangako pa ng kung ano-anong pangako ang pinaggagawa at pinagsasabi niya. Diba? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!